Hi, in this reading, we will going to have a message you need to hear right now. Or sabihin natin yung kailangan nyo marinig right now. So, let's see the energy first. Okay. So, with this card, parang I feel dito, you have to find your tranquil place, okay? You have to find your tranquil place. The peace of mind, wisdom. If ever na magulo ang isipan mo right now. Okay. So, dito, lumalabas ang card na to when resentments are doing more damage to you than those you're holding them against, okay? So, meron ka bang kinasasamaan ng loob? If ever na meron kang kinakasamaan ng loob right now or may masama ang loob mo sa paligid, this is for you, okay? So, kumbaga, you have to find your tranquil place. And, kakalmahin, ayun yung right word, kalma. Okay, kalma. ano ko yung kalma. Okay. So, So, you have to rewrite your... Bakit ganun? Parang, kumbaga, puro rainbow ang kulay. Ang kulay nito. So, right now, your energy needs these colors, okay? You, and also here, if you are looking for some psychedelic influence, kulang sa kulay. I also heard that, kulang sa kulay. And sabihin natin, ayun, powerful breaths. I also heard that. Kulang sa kulay and kalma. Bakit ka pinapakalma? Okay, kung ano man yung bumabagabag sa yung isipan right now, and maybe meron din someone na nagkukos sa'yo ng anger, go with your gut. Go with your gut. I also heard na, tingnan nyo, confidence. Maybe you, right now, you have lack of confidence, natatakot ka. I also heard that, nagagalit ka, lack of confidence, lack of communication. So, you have to listen or to go with your gut. Tingnan nyo yung kulay nitong ano na to. Ito yung kailangan mo. Ito yung mga kailangan mong kulay. And of course, eto. I also hear na you're, if ever you are in fear, you have to take your gut. Go with your gut. And sabihin nating passion and confidence. Bakit ganun? So, kagaya ng sinabi ko nga, fear. Maybe natatakot ka, kinakabahan ka on something. Tingnan natin kung ano yung kinakakabahan mo na yun. On something. And kung hindi ka pa kinakabahan, may darating, if ever ha, may darating sa'yo na magkukos ng iyong takot. Pero, hindi siya yung takot, ang kailangan mo i-apply dito, confidence. Ang kailangan mo i-apply dito is confidence. Ay, ba't ito na naman? Challenges. Macha-challenge if ever. Baka bibigyan ka ng task or something. Or meron darating sa'yo na parang kinakatakutan mo. Okay. Ba't lumabas na naman yung cards na to? Rewrite your code. You have, sabihin natin, gawin mo makulay ang iyong life. Kasi nandito yung suffering. And also, if ever na you are involved with something na parang may nano ko dito na humahadlang. Hadlang. Kasi nandito yung mountain and the cross. May something na humahadlang sa'yo, or if ever sa communication din, may something na nagbibigay sa'yo or humahadlang sa'yo para makamit may peace of mind. Also, pagkatulog din. Baka hindi ka makatulog. Kasi nandito yung burden and suffering na nakatapat dito. Tingnan natin dito sa confidence card natin. Solitude. Ayan na nga. Diba? Find your tranquil with rainbow. Sabihin natin, rewrite your code with rainbows, gawin mong kulay. Lagyan mo ng kulay, ayun.
Lagyan mo din ng kulay ang mga bagay-bagay. If ever na meron kang pinaplanong gawin mo siya, i-push mo siya, this is a sign, okay? And, eto na nga yung sagot dun sa trying, if you are, sabihin natin, thirst or need some tranquil time, ayun, mamamanifest mo siya because of this solitude. Okay, and nakikita ko, I also see the boundaries here. Eto ha, kasi parang yung ano na to eh, I also feel na sa gossip ang isa sa nagiging obstacles mo or challenges mo right now. But every time kasi na lumilitaw to, yung tatlong crow na to, ang crow maingay. They are the watchers. Okay? So, if may tendency involved ka dito, sa mga watcher na to, sila ang nagkukos ng iyong suffering, ng gulo ng isip mo, look. Sila ang tumatakbo sa iyong isipan. But don't worry, kumbaga dito sa colorful, napakaganda. Go with your gut. Huwag kang kabahan, huwag kang matakot. Stay confident, okay? Kasi tingnan mo yung kulay, oh. Ibang-iba yung kulay dito, look. Lagyan mo ng rainbow. Lagyan mo daw ng kulay ang mga bagay-bagay. So, tingnan mo yung lumabas sa card mo. Tingnan mo yung castle na to, diba? If ever na wala kang lakas right now, natatakot ka, you will going to own your authority or magkakaroon ka ng authority. And also, yung boundaries mo, mas mapapatatag, or if ever na wala kang ganitong boundaries, tatagan mo ang iyong boundaries tatagan mo ang boundaries mo. Kasi ito, meron kang challenges dito and may kinalaman ang gossip dito. Also, if ever din na employed ka sa trabaho because of this Capricorn energy. Burden. Okay. Tingnan natin. Let's see the cards. Oh, guidance. Paulit ito, most of my collectives kailangan talaga ng message right now. So, through this guidance and tarot cards, kumbaga, just focus your energy to claim the healing. Okay, I also heard that. Security, you are secured, you are protected, okay? And also your home, if ever na may gumugulo sa iyong isipan na baka ikaw ay guluhin, you are protected. Look, yung bahay mo, protected siya. You are protected. You are secure with your angels and guides. Okay? Tingnan nyo, baka, kumbaga, sabihin natin itong mga crow na to, sa isipan mo, nagkakagulo. And if ever I heard that, na iwaglit mo sa isipan tong mga taong to para hindi ma-penetrate yung aura field ng inyong bahay. May tendency kasi yung mga evil eye na idinudulot ng kapwa mo na to, ng crow, yung mga crow na to sa paligid mo, pwede nilang ma-penetrate ito. Kasi, kumbaga, kung hindi mo sila iaalis sa isipan mo, mamamanifest sila, lalo na dito sa yung home space, which is the sacred. Kumbaga, your sacred space, your safe place. So, I also heard that. Tanggalin sila sa kanilang isipan, wag mo silang masyadong pakaisipin. Kasi mas lalakas yung kanilang manifestations na maka-enter or maka-penetrate ng inyong aura field. Ayun na, foundation and security. Okay, if ever na meron kang issues na kinakaharap sa iyong bahay, maraming lumitaw ditong bahay sa iyong family. I also heard some of you are magbabalik, sabihin natin, pupunta sa kanilang pinagmulan, hometown. And eto na naman, tingnan nyo yung energy ng sacral energy, look. Confidence, creativity. And of course, kung meron man something sa bahay, reconciliation is coming. Don't worry because andyan yung matatag. Ang ganda ng combination ng dalawang to. Sa bahay yan, sa foundation, bahay. Okay? Or sabihin natin kung hindi yan sa bahay or sa family, sa negosyo. The security and foundation, nandyan. Huwag mo hayaang ma-penetrate ng mga cross na to. So, this is also a guidance for you na ingatan mo ang iyong energy sa mga ganitong klase ng energy kasi sila yung nagiging obstacle when it comes to this manifestation. Humihina ang foundation mo, ang boundaries mo dahil sa mga
taong ito na hindi mawaglit-waglit sa iyong isipan. Kasi tingnan mo, oh, eto pa, isa pa, if ever sa love then, I also hear na, yun nga, pataasin ng boundaries. Pataasin ng boundaries. But dito kasi lumitaw talaga dito yung, eto, pag lumilitaw yan, may mga people na involved dyan. Maiingay yung mga taong to na involved. Basta yan ang lumitaw sa aking mga reading, may involved na mga tao. And also sa workplace because of the Capricorn and the Aries. I also heard Aries vibe, yung medyo mga hot-tempered, yung mga bigla lang magagalit sa'yo, gano'n, yung mabilis magalit, mag-express ng galit. Pwede din na involved ka sa mga gano'n. Okay, let's pull some card for your guidance. Okay, the most beautiful of cards is this lady, the most certain. Sabihin natin, this lady will bring luck in your life always. Okay, stay in your moral. Yun ang ano ko, ha. Kasi dito, kumbaga, as long as nandun ka sa energy ng pagiging kind deeds, ayan, nakalight, ano yan, kind deeds done. And sabihin natin, wala kang iniisip na masama, wala kang intensyon sa iyong kapwa, kahit na ganun sila. Kahit na sila yung gumugulo ng iyong isipan. The more na, kumbaga, binibigyan mo ng peace of mind sa sarili mo, ano yung sabi ko dito sa energy na to, di ba? The more na hindi mo sila iniisip, hindi mo parang iniintindi mo na lang, ina-apply mo na deep understanding dito sa mga taong to, mas lalo kang magiging blessed. Totoo yun. Okay? Mas lalo kang magiging blessed. So, she may bring you luck if you always, or if you are into your kind deeds. Oh, ang ganda. Gentle. Laging nagpa-partner talaga yung dalawang to. Okay, so in this card naman, joy. Nandyan din ang joy. And depending, okay. If you are in relationship, kasi magkatalikod yung dalawang to. Okay. But ito, joy, if you, sabihin natin, parang nakatalikod eh. Nakatalikod yung, some of you, if you are into a love relationship or quarrel, sabihin natin, nakatalikod yung guy dito sa babae. Parang separation ang nakikita ko dito. Separate na landas. And pwede din dito sa mga cross na to. Pwede din na mabubukod ka rin. Mahihiwalay ka din dito sa mga nagkokos tayo ng sadness and anger. I also heard that. Kasi nakatalikod. Nakatalikod ang lalaki. And sabihin natin na mag-ingat doon sa mga signs na sabihin, kagaya nga na sinabi ko, as long as nasa isipan mo sila, mas ma-manifest mo yung eto. Lumitaw kasi dito yung bad luck. Okay? Kasi kumbaga hindi sila ano sa'yo. 'Di ba? Lumitaw ng betrayal, sabi ko sa inyo. May gossip. May gossips, may mga crow watcher na nakapaligid sa'yo. So you have eto, parang hindi sila mawala sa isipan mo. Imbis na dito ka sa tawag natin dito, sa luck, sa life mo tumutok, sa kanila ka laging nakatingin. And alam mo yun, yung parang natetempt ka na lumapit, or if ever na natetempt ka pa rin isipin sila. Mag-ingat ka sa betrayal din. I also heard that, na ingatan mo foundation mo. Huwag ka masyadong magkwento about your lifestyle. I also hear that, dahil may mga betrayal. Dito tumapat yon sa iyong foundation, sa iyong boundaries. Dito sa iyong energy na kailangan mo i-manifest. So sa mga plano, sa mga creation na gusto mong gawin, huwag mo muna siya ikukwento. Para iwas betrayal. Lumitaw kasi yung snake dito. So, okay, let's pull the final card. Final card for advice.
Yes, makaka-recover ka din dito sa ano na to, sa energy na to na idinulot sa yon ng ibang tao. Sabi nga dito, kalma, find your tranquility, your peace. Makaka-recover ka din dyan. Maaaring tinanggalan ka nila ng lights, inagawang ka nila ng lights. I also hear that. They stole your lights. Ayan. Yun nga, kasi nga, isa pa yun eh, yung lagi sila nasa isipan mo, iniisip mo sila, nag-overthink ka. They stole your light. Mababalik din, mare-recover din yung light na nawala sa'yo, yung kinuhang energy sa'yo ng mga taong to. Makaka-recover ka din, okay? And sabi ko nga, habang nandito ka, you are manifesting healing, okay? Claim it. Habang nandito ka sa reading na to, kasi lumabas dito yung guidance. Maybe your angels and guides, ito yung way para ma-heal ka din nila kung ano man yung, okay, big happy changes, okay, makaka-recover ka and there are happy changes coming for you, okay ba yun? And that's all for this reading. Thank you so much and see you in my next one.